mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Friday evening, samahan niyo po kami for 1 hour para pag-usapan po ang ating kalusugan, pangangalaga po ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Elanie Bensal, and this evening, sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang nurse at naturopathic practitioner at representative nga rin po ng Inner Power. I-welcome po natin live sa studio, walang iba kung hindi si Sir Arnold Decena Duco. Good evening, Doc. Kumusta? Yes po, good evening to everyone, Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening po. So, maganda pong pag-uusapan natin ngayon kasi regarding ito sa kung anong dahilan talaga ng pagka-damage ng ating mga organs sa katawan, like kidney, like the pancreas, the heart, the liver, the joints, kasi ito po yung pinakamarami nating sakit Yes. o mga cases natin na pag-usapan. So unahin natin ngayon kasi almost the same lang yan sila no? Kung bakit nagkakasira at nagkakadamage. So pag sinasabi mong masira yung kanyang kidney, ang diferensya nito idadialysis sa later. Then kung pancreas naman ang masisira, ang problema naman nito later ay ang kanyang diabetes mellitus. So magkakaroon sa diabetes mellitus ang patient, yung 1 and 2 diabetic. So hindi na natin elaborate kasi most of the people alam naman kung anong diabetes mellitus, no? Then kung damage naman yung kanyang joint, so ito yung gouty arthritis, no? Pag muscles, ito rheumatoid arthritis. Then liver, marami na, no? Gallstone formation, may liver cirrhosis, fatty liver, fibrotic liver. So, sa libro, usually pag deteriorate na yung mga organs natin o nagkakasira po ang organs natin, usually talaga the cause is still unknown. Pero may mga predisposing factor. Like yung lifestyle natin. Yes. Isa na yung lifestyle ng cause, tapos yung the food that we intake, yung mga lifestyle din, genetic code, chemicals, no? Pero dito sa genetic code, no, parang hindi ako masyadong favor dito kasi once genetically encoded na yan sa katawan natin na mayroon kang diabetes o gouty arthritis, ay dapat nung ipinanganak ka lang na inherit mo na sa family mo nung ganung mga disease. But bakit nakapagtataka during the age ng 20, 30, adult ka na. Yes, tama, adult na. Nagkakaroon siya ng gouty arthritis, heart problem, joint problems, then the kidney problems. So, unahin natin, bakit nagkakaroon po tayo ng, sa akin lang ito pero may basis tayo. Dagdagan na lang natin kung anong nasa libro. I-elaborate na lang natin. For example, ang pasyente, meron siyang diabetes mellitus, no? So, pag meron siyang diabetes mellitus, usually ang problem nito ay yung kanyang pancreas. The pancreas cannot produce properly of insulin. Kasi yung pancreas natin, nagpo-produce yan ng glucagon and insulin. So, para sa akin, not so much for genetically, no? Mas more ako dito sa lifestyle ng cause natin. Kasi sa nakikita ko, the same with the kidney problem, no? Secondary yan. So pag sinasabi mo kasi may problema ang kidney natin, sinasabi na ang cause ay diabetes mellitus, which is very true. Then the food that we intake. So isa-isahin natin kung ano po talaga ang nakakasira ng ating mga organs sa katawan, the food that we intake. So dito tayo mag-focus sa kidney problem. Bakit nagkakasira ang kidney problem? So,
nasabi sa libro na it is because of diabetes mellitus, no? High blood pressure, then itong pag-intake ng mga pagkain na maalat. Tandaan nyo po, ang pag-intake po ng pagkain maalat ay according sa research o sa study na nagka-cause po ito ng kidney destruction. So yun, mamaya pag-usapan natin kung anong mga pagkain na yun. Then, marami po, even itong mga bacterial infection like ano ba ito? Yung sa daga nga, leptospirosis. No? Oo. Nakakasira po ito ng kidney. Even those chemotherapy sa mga pasyente na may cancer, it can also damage the kidney. Then, itong pag nagkaroon ka ng anak, no? Nanganak ka, merong preeclampsia na tinatawag. So, because of this preeclamptic signs and symptoms, nagkakaroon po ng damage din ng kidney. Pero usually, madali lang ito makarecover. So, ito, tandaan nyo, itong chemical na ini-inject sa katawan natin na during CT scan or MRI, it also can cause damage of the kidney. Then, yung dehydration, nakaka-cause po talaga din ng damage of kidney. Pero these factors are only few. Ang nakikita ko talaga dito, ay ang number one na pag-intake natin ng maraming acid and salt. So pag sinasabi mong salt, akala ng tao to, pakinggan nyo maigi, akala ng mga tao dito, Lane, ano lang, table salt, sodium chloride. Actually, pag sinabi pong salt, it is a combination or the reaction of acid and hydroxide, yung alkaline solution. Like for example, sodium hydroxide plus hydrochloric acid, the product is sodium chloride. Ito yung table salt, no? Hindi nyo alam na napakarami tayong kinakain na asin araw-araw. So, nasisira po ang kidney natin. So, ano pong mga asin na nababanggitin natin? Monosodium glutamate o yung bitsin or yung mga seasoning. Seasoning. Sa inilalagay sa pagkain para magkalasa. Yes, monosodium glutamate is still an asin. That is a salt. The product of glutamic acid and sodium hydroxide. Once na pinareact natin, magiging sodium glutamate yan o monosodium glutamate. So meron lang tayo yan na ini-intake na pwedeng gamitin ng katawan natin to sustain. Pero sa umaga, gumamit ka ng monosodium, tanghali monosodium, merienda mo monosodium, pangapunan monosodium. Imagine mo kung gaano nakadaming asin ang nakakain mo. Plus sodium chloride, asin din yun. Kumain ka pa ngayon ng mga pagkain na dilata, no? Corned beef, mga meatloaf. Kasama ang sardinas? Hindi, kasi ang sardinas wala siyang sodium nitrate. So yung mga meatloaf na yan na mga basta gawa sa meat, no? Pag gawa siya sa karne, meron yung sodium nitrate, those are still an asin. Yes. Asin pa rin yun na hindi natin alam na asin pala yun. Then, itong mga preservative, kasi sodium nitrate and sodium nitrite is a preservative food, but it will enhance the food para maging tasty at napakasarap. Pero hindi nyo alam that is still an asin. So itong potassium sorbate, sodium benzoate, those are still an asin. So imagine mo pag kumain ka ng meatloaf, no, pag kumain ka ng corned beef, katakot-takot na asin na ang kinain mo. Plus yung gulay mo na kinain, adobo mo, may asin din yon. So napakarami yung asin na. Nag-snacks ka pa o chicherya, Dok? Nag-snack ka pa ng chicherya o di kay sandwich, tinapay. So ang tinapay mo, tandaan ninyo na ginagamitan ito ng calcium proponate. Still an asin. Asin pa rin yan. Then yung iba naman, cake and pastry, ginagamitan naman ng potassium sorbate to prolong the life. So, preserve ito. Asin din naman ito. No? Asin din naman ito. So, imagine mo napakaraming asin. Even sa mga vitamins. No? Halimbawa, nicotinamide, mga vitamins, like for example, ascorbic acid, ginagawa niya yung potassium sorbate, calcium ascorbate, that it's still an asin. So, imagine nyo kung gaano kadaming asin ang nakakain natin araw-araw. Kumain ka pa ng cake, no? Colorful na mga tinapay, colorful na pagkain. Ayan, asin pa rin yan because the food coloring is a product of salt, no? It is a petroleum product and ang iba
ay asin. Meron yung mga ferrous sulfate, meron yung mga heavily metals, no, mga heavy metals. So, ang hindi mo alam na ang byproduct na ito is heavy metals, it can destroy the organ. So, imagine mo, food coloring, that's still an asin. No, mga preservative, that is still an asin. So, yung sodium chloride, that is still an asin. So, yung pink salt, that is still an asin. Napakarami pong asin ang nakakain natin araw. So, imagine mo kung gaano kahirap para ma-penetrate ng kidney natin to survive. So, ina-advise ko once na may kidney problem, ay may diabetes na kayo, magbawas na kayo ng asin, no? Kung pwede lang ang ibang pagkain, wag na kayong kumain ng asin. So, kumain ka pa ng chichirya, that is still an asin. So, kumain ka pa ng pansit, ng canton. So, once na pag gumawa ng mga kanto, ng mga pansit niya, ng mga kung anong noodles, ginagamitin niya ng sodium hydroxide. When the sodium hydroxide, para maging gami yan, Lay, no? Nilalagyan yan para maging gami yung pansit o yung mga kanton. So once yung sodium hydroxide react to those substance sa mga protein, magiging asin na rin yan. No? Magiging asin. Imagine mo kung gaano kadaming asin na kinakain ng ating katawan. So, kaya po nagtataka tayo kung bakit napakarami ng Pilipino ngayon na may kidney problem. And dapat yung malaman na itatayo na dito sa atin na the biggest kidney center in the world. I think in the world, in Asia. Sobrang laki daw itong itatayo dyan sa NKI. So, nakita nyo na kung ano pong cause ng pagkasira ng kidney natin, no? Then, ito naman ang acid. So, mostly sa nakikita ko, yung nakakain nating acid and salt are the factor that can cause the destruction of the kidney. So, ano po ang acid na talagang palaging na lumalabas sa katawan natin? So, napakarami po tayong acid din na kinakain. Like for example, itong lactic acid, no? Lactic acidosis, no? Once na mag-take ka ng metformin, the byproduct is to increase the production of lactic acid, then lactic acidosis. Lactic acidosis can cause destruction of the kidney. Uric acid can cause also the destruction of the kidney. So, napakarami pong factors na hindi natin alam na kumakain po tayo ng acid. Isa pa. Ang stomach natin, unconsciously, hindi nyo alam, the stomach produces an hydrochloric acid. It is one of the most powerful acid that produce inside the body natin sa stomach. So, imagine mo hydrochloric. Ang example ng concentrated hydrochloric acid is the muriatic acid. So, may konting acid naman hydrochloric na pinuproduce ang katawan natin. It will act a catalyst inside the stomach. So, ano ba yung catalyst na yan, no? Ang catalyst po ay mga chemicals, parang counterpart ito ng enzymes, no? Ang catalyst po ay counterpart ng enzymes. Ang function po ng catalyst is to rapid reaction of the food inside the stomach. So, kailang lagyan po ng catalyst, especially yung mga pagkain natin na kumain tayo ng carbohydrates, kumain tayo ng fats, protein. Kailangan po ng catalyst para mabilis ma-digest ang pagkain natin. So, unconsciously, may problema ka sa liver mo, no? Meron kang fatty liver, meron kang gallstone formation. So pag this time nababawasan na po ang pag-produce ng enzymes, no? Enzymes are the chemical substance which is made up of protein to digest the fatty foods and protein inside the stomach. But the problem, if our liver cannot produce these enzymes, so kasi barado na, may fatty liver ka, may gallstone formation ka, ang nangyayari po, mag-uutot. Pag kumain ka ng maraming taba, oily, kaya ingat kayo, huwag kayo basta kumain kung may problema kasi sa stomach. Pag kumain ka ng matataba at mamantik ang pagkain, the body will stimulate to produce hydrochloric acid. Okay. Alamin natin, Sir Arnold, kung ano nga ba magiging epekto sa ating organs kapag labis-labis nga po yung acid at sodium o salt sa ating katawan. At paano nga rin po ba ito mawawash out para naman maging
maayos yung function ng ating organs. Sa ating pagbabalik yan po ang ating tatalakayin. Meanwhile, bukas nga po ang ating text line. Maaari po kayo magpadala ng inyong message or question sa numerong 0919-2826-485. At kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power para rin po sa mga interesado. Sir Arnold, ang ating hotline number at Facebook page. Yes, kung gusto mag-ask the question, so anytime you can call me sa 0951-4822-128. Inuulit ko, Arnold Duco, 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. O yung Facebook is Arnold Duco or Arnold Bigafreya Dicena. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun, court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang parang
kumbaga, meron akong mga bagay na pwede kong gawin, pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed, and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that Randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Ilang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede rin naman. naman sa real life. Yes. I wouldn't mind. E paano na lang kung si James Reid ang kasama mong ma-stuck sa traffic? Baby, pasensya na nananaginip pa. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghintay pa. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. That almost 1 in every 5 priests is undergoing a mental difficulty or emotional burden. May talagang mga sakit ngayon, kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV Friday edition. Kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power, isang nutritional food na nakakatulong nga po para ma-boost ang ating immune system. Pero hindi po ito gamot at hindi po maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para nga po sa mga katanungan tungkol sa Inner Power, kung saan po mabibili at kung paano ang dosage, yan po ang ating tatalakayin maya-maya. Meanwhile, para sa mga interesado nga rin pong mag-avail ng produktong ito, ibibigay po muli sa atin ni Sir Arnold ang hotline number at yung kanilang Facebook page. Sir Arnold? Yes, our number is 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. Inulit ko, Arnold Duco, 0951-4822-128. So you can call me anytime, kahit gabi. Yes. Pag-usapan nga natin, Sir Arnold, muli yung labis-labis na sodium or salt at acid sa katawan. Paano nga ba yan mawawash out nang sa gayon maiwasan natin yung damage sa ating internal organs like yung liver, kidney, heart, at iba pa? Joints, yes, no? Isa-isa na muna natin ang mga alam kong food na containing a lot of salt, no? Yung noodles, napakaraming iba't ibang, tandaan nyo, iba't ibang salt. Yung mga pagkain na very colorful, yung mga OB na yan, at ingat din kayo sa ice cream kasi there's a lot of colorful na ice cream. So maraming food coloring yan, no? Maraming salt yan. So hindi natin alam kung ano klaseng mga salt na nandyan. Basta colorful, tandaan nyo, pagkain na colorful, may mga salt yan. So, ang soft drinks, no? Lalo mga kulay-kulay na mga napaka-orange or yellow, may salts din yan, no? Besides sa may salts yan, that is containing also an acid. So yung katawan natin nagpo-produce ng mga
citric acid. So, ano ba ang source ng citric acid na nagpo-produce ng katawan natin? The carbohydrates. Kaya maraming mga scientist or nutritionist o doctor na hindi favor na kumain tayo ng maraming carbohydrates. Dapat limit lang tayo. Kasi once you take a lot of carbohydrates, then you will exert more energy. The byproduct is citric acid. Ayan yung rason, Sir Arnold, Yes, kung bakit exactly. nakaka-cup 1 cup of rice lang dapat tayo. Oo. Then hindi lang yan, that is also lactic acid. So pag mag-take ka ng lactic acid, dumami ang lactic acid sa katawan mo, citric acid, it can cause destruction of the bones, the joints, the organs, pancreas, the heart, and also itong ating kidney. So nakikita nyo na, liver, kung bakit maraming nagsasabi na hindi masyadong maganda mag-take ng maraming sugar. So hindi lang yun. Ito mga sweets no, tulad ng fructose, it is artificially made, hindi rin maganda. Siguro much better na ang kakainin natin ay mga fructose na galing sa fruits because it is natural. Then ito mga pagkain na dilata no, containing a lot of sodium glutamate, tandaan nyo, sodium chloride, sodium nitrate, potassium sorbate, sodium benzoate. Yun ang mga salt na preservative o to enhance the flavor of the product. So napakaraming salt, yun tandaan nyo na kung pwede lang kumain tayo na wag na tayo maglagay ng mga marami pang flavoring, seasoning. Siguro konting asin na lang, that's good enough sa mga pagkain natin. Lalo na sa nagkakaedad ng mga 50 years old or even 40 years old above, mag-diet na po tayo, strict diet na tayo. Okay lang kung bata pa dahil the bata is produces a lot of human growth hormones, mga different kinds of hormones na kaya niya i-cope up to destroy, to remove those foreign objects. Pero pag tumatanda tayo, nagwi-weaken ang pong organs natin, the organs cannot produce a lot of hormones, mga steroids, so magwi-weak na hanggang mag-deteriorate ng mga organs natin at maglalabasan na po ang sakit. Kaya So, rin, Sir Arnold, mainam na kumakain ka sa sarili mong tahanan, yung ikaw yung nagluto para Yes. alam mo yung Yes. dami ng salt na nailagay sa iyong pagkain, unlike kapag yung o-order ka na lang, 'di ba, sa labas. Exactly. Kasi ganito yan ha. Once you take a food outside, no, lalo na yung mga pagkaing matamis. For example, bumili ka ng adobo. Wow, ang adobo masarap, manamis-namis. So, pag ang pagkain nilagyan po ng sugar, ibabalance yan. Dumadami po talagang asin dahil dadagyan mo ng asin yan dahil tatabang yan. Para mabalance. Yes, exactly. Kaya tama, no? Kaya much better pag kumain ka o magluto ka sa bahay, huwag ka na maglagay ng sugar. Kasi pag naglagay ka ng sugar, for example, naglagay ka ng asin o perfect ng taste, no? Naglagay ka pa ng sugar, tatabang yun. Maglagay ka pa ng monosodium glutamate, tatabang yun. Magdadagdag ka ulit ng salt. So, napakarami pong salt. Much better na huwag ka na lang maglagay ng sugar o monosodium glutamate, asin na lang talaga. Gayahin natin yung mga matatanda na mahaba ang buhay. Kasi once na mataas ang salt content ng katawan natin, the organs will deteriorate and to destroy. No? Mag-start na masira ang ating pancreas, no, cause the damage. Itong ating kidney, pag nagka-kidney damage, magugulat ka, magkakaroon ka ng uric acid production na marami, masisira na po ang joints natin. So, ano po ang gagawin natin, no? This time nakikinig po si Sir na taga Romblon, yung apo nyo na 20 years old, nagkaroon po ng damage sa kidney. So, alam ko nakikinig ka ngayon. Ang gagawin nyo po, back to the basic muna tayo kasi napakabata pa. It's just, na-dialysis siya kahapon. It's just only at 20 years old. Okay, so, ang batang-bata pa nga. Ang cause naman nito is leptospirosis. Marami nga rin daw nga nakaso ng Yes, exactly. leptospirosis ang nadadamage ang kidney. Yes, so, ang kidney. Kasi hindi lang yan na siyempre, very strong ang antibiotic na ginagamit dyan. So, that's one of the possible. So, ang gagawin po natin sa pasyente na may destruction ng kidney, kasi madali lang to ayusin ang kanyang problem kasi bata pa. Tapos, mild lang ito na first pa lang siyang na dialysis. Wag po muna nating pakainin ng mga pagkain. Total taga Romblon naman kayo. Ang
pagkain na bibigay natin ay gulay muna. Total, nasa Romblon kayo, maraming isda. So, wag po tayo maglagay ng monosodium, mga flavoring, mga seasoning, wag po muna para mabalance natin ang intake ng asin. Then, meron lang yatang, I think, hindi ko may sure, 1 o 2 grams of salt a day. Sodium chloride yan na capable na hindi tayo magkakaroon ng problema. Yun lang ang dapat i-take natin. Kung tag-take ka na ng 1 gram, kumain ka pa ng chicheria ng mga dilata, Nadadagdagan naman yung asin, no? So, lalong masisira ang kidney. So, sa mga may kidney problem, may mga dinadialysis dyan, pakinggan nyo kasi very important ito. Kasi once na magkaroon damage ang kidney natin, the kidney cannot produce an erythropoietin. These are the hormones that will stimulate our body to create hemoglobin and to create red blood cells. So, pag wala po ito, babagsak po ang hemoglobin count natin, manghihina po ang pasyente at madaling mapagod. That's why si Doc ini-injectionan niya kayo ng erythropoietin na which is medyo mahal. Libo din ang pre-injection ng hormones na yan. So, wag po nating pakainin muna ng mga tinapay. Okay. No? Alamin pa nga natin, Sir Arnold, paano nga ba tamang pag-manage ng mga ganitong klaseng sakit at ganitong pang-aabuso sa pagkain. Yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Arnold, tao din kami. At isang bagay na maari din namin talagang maranasan is yung nararanasan ng isang tao. Sa kasalukuyan, ang simbahan ay nasa direksyon na ng tinatawag na new evangelization. Actually, kapag pinag-uusapan is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas!
Third part po ng ating discussion, dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Napapakinggan at nasusubaybayan nga rin po tayo sa iba't ibang cable providers. At kung kayo nga rin po ay may katanungan tungkol sa ating discussion, maaari rin po kayong mag-post ng inyong comments sa ating Facebook page na DZRH News. Kapartner pa rin po natin ang Inner Power, isang nutritional food na makakatulong para nga po mapaganda at mapalakas ang ating immune system. Para nga rin po sa may mga katanungan, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa kanilang hotline number at Facebook page. Sir Arnold? Yes, our number is 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Ang Facebook ko ay Arnold Tuco and Arnold Bigafreya Dicena. Bago natin, Sir Arnold, balikan yung ating discussion, nasa linya na po natin si Sir Joel Montenegro ng Davao at alamin nga natin kung papaano nakatulong sa kanya ang Inner Power. By the way, he's a doctor of Dr. Joel Montenegro. Okay. Sige, welcome po natin sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Joel Montenegro. Yes po, ma'am. Magandang gabi po. If you don't mind, may we ask kung ano nga pong specialization natin? I have the doctoral degree in education, particularly on school administration. Taga Davao po si Sir Joel, Sir Joel, kumusta naman po ang inyong pakiramdam? May mga health condition po ba kayong pinaka-concern ninyo? Yes. Before kasi, that was mga siguro is a bago ako na gumaling, someone have introduced me marami akong kasi na iniinda kasi, ma'am. Yes po. Nauna yung heart ailment ko, medyo malala na. I'm on my way supposedly for bypass operation. Kaya lang hindi ako natuloy because may mga umigip po ang pakiramdam ko. Another problem is meron akong fatty liver. Then, ang dami kong internal na sakit. Kasi meron din akong gallbladder cholelithiasis at saka yung sa kidney ko. Okay. So, nakaka-relate si Sir Dr. Joel dito sa ating discussion na na-interrupt or na-damage yung kanyang internal organs. Sir Dr. Joel, dahil nga po ba yan sa iyong lifestyle or dahil nga rin po sa iyong mga kinakain sa tingin niyo po? Sa lifestyle ko, ma'am, way before yung mga early years natin because I am now 60 years old. Siguro din na lifestyle at saka tama din po kayo sa kinakain din. At mga ano po ba yung mga senyales o sintomas, yung mga manifestation na naramdaman ninyo tungkol nga po sa mga pagka-damage po ng inyong internal organs? Doc, pwedeng pa i-explain mo yung bypass operation mo na yung sa heart problem? This is a serious case. Yes, Dr. Arnold. Kasi ganito ang nangyari. First, yung mga symptoms na nararamdaman ko, nag-gas ako, gasping, tapos yung hindi ako makaakyat ng first floor ng building, especially yung pumunta ako sa DNR National Office, hanggang kalahating floor lang ako, hindi ako, hiningal talaga ako. Oo, madaling mapagod na. Yes, from then, nag-worry na ako, bakit ganito. Then I had my treadmill test sa sa Perpetual Hospital sa Las Piñas. Okay. Then the doctor found out na meron akong malala na yung parang subject ako supposed to be sa angiogram. Kaya lang napakamahal. So tumuloy ako, humingi ako ng tulong sa Philippine Heart Center kasi knowing na public hospital yun. Then someone helped me na angiogram ako. Then I was advised to do angioplasty. So napakamahal din. Even government hospital, mahal din. So nag-try ako ng other alternative na pwedeng
gaan sa pakiramdam ko. Yung heart kasi talaga, ma'am, yun talaga ang una-una kong naramdaman sa sarili ko. Oo. So, dahil nga po sa mahal na gastusin, sa gamutan, naghanap nga po kayo ng alternative, doon po pumasok, doon niyo po nakilala at nalaman yung inner power. Yes, ma'am. At first, masyado akong cynical. Sa isip ko, pare-parehas lang yan lahat. Yung mga kumpanya na gumagawa ng alternative medicine or yung food supplement na yan. But then, sinubukan ko, sabi ko, wala namang mawala. Una-una, nakita ko yung inner power in a form of jelly. Kasi ang itsura ko talaga is jelly, parang guava jelly, parang basta anything, parang it's like a jelly. Sabi ko, food ito. So, una-una, pinalaman ko sa tinapay. Yun. Yun, nagustuhan ko kasi una-una, hindi siya matamis. Pangalawa, parang ano lang siya, ma'am, it's a normal food. Hindi rin naman, wala namang aftertaste na parang mapakla or mapait. Ma'am. So, tinutuloy ko. So, my friend, may isa akong friend na nag-regalo sa akin. Kasi sabi niya, yung birthday ko, ano bang gusto mo regalo? Sabi ko, try mo nga yung inner power. So, kasi I have a website, meron din akong contact sa inner power that time. So, nag-supply sila sa akin. So, dahan-dahan ko siya. So, what I did, hindi ko na siya ipinalaman nung gusto ko talaga. Kasi that time, hindi gumana pakiramdam ko. May mga withdrawal syndrome, akong nararamdaman yung, siguro, nagre-react yung food sa tiyan ko, especially in my heart. But then, parang inisip ko na naman kasi nagbabasa din ako ng mga symptoms, then may mga withdrawal syndromes. Like, for example, ano po yung mga naramdaman ninyo? Una-una, ma'am, first week of taking, parang parang hinahaluka yung tiyan ko. Pakiramdam ko parang mali siguro itong kinakain ko, parang lumala yung aking pakiramdam. But then, sabi nga na isang kaibigan ko, ituloy mo lang kasi parang withdrawal syndrome yan. Yes. So, ako na second week, third week na hanggang sa natuloy-tuloy na. So, I don't regret na tinuloy ko yun. Hindi na ako nagpa-bypass, to the echo ako, nagpa-ECG ako. To the point na nagpa-ultrasound ako. Ma'am, it was amazingly, wala akong regret. Na kahit umabot ako ng almost 1 year na tinitake ko yun. Until na pumunta ako na Maynila, I really have to see the company, I really have to see yung how they did it, how they made it. Na-meet ko na lang, ma'am, yung isa sa mga supplier ko na nagsabi na ganito, makikita mo ang company namin here in Manila. Hanggang, ma'am, na dahil sa busy ko din, hindi ko na napuntahan, hindi ko na nakita. But then, I have faith na ito yung nakagaling sa akin. Okay. So, napaganda yung inyong pakiramdam. Nag-follow-up check-up pa rin po kayo, Dr. Joel? After that, ma'am. After that, nag-follow-up check-up ako, nag-undergo ako ng nag-executive check-up ako dyan din sa Perpetual Hospital. Normal na po lahat? Yung cardiologist ko, sabi niya, sir, hindi na yung heartbeat ko, yung ECG ko, even yung 2D echo ko, hindi man siya bumalik talaga abruptly sa normal, pero dahan-dahan akong gabalik until sa time na I can sustain walking, I can sustain climbing. Wala nang hingal, wala nang pagod. Nawala yung pagod ko, ma'am. Although na gumagamit ako ng sasakyan, noon kasi, ma'am, yung nasanay tayo sa sasakyan, siguro inisip ko noon, kunting lakad lang, hilingan ako, I need to walk. But then, hindi pala. Dahil pala yung heart ailment ko. Then, one of my friend na doctor sabi niya, it's heart apnea. So, sabi ko, hindi siguro dahil barado yung ugat papunta sa puso. The oxygen na nagsusupply ng hangin sa heart ko barado. So, supposed to be magba-bypass operation ako, ma'am, pero amazingly, gumaling ako. I do not claim it na napagaling ako ng doktor ko, but then isa sila sa instrumento, pero main instrument na hindi nila alam, kinakain ko yung inner power in a form of jelly. Para ko na siyang food. Until now, nagtitake pa rin po kayo, Dr. Joel?
Yes po, ma'am. Until now, religiously, I'm taking the inner power. Noon, I have 3 tablespoonful every meal, after meal. Then, hanggang 2 na lang, 1 na lang, mini-maintain ko na lang noon. Okay. Maraming salamat, Dr. Joel Montenegro, for your time. And of course, ibinahagi niyo pong kwento na napakaganda, inspiring. May pahabol ko ako, ma'am. Yes. Not only my heart movement was doing good, even yung other na yung pangasim na sikmura ko, yung liver problem ko, yung gallbladder ko, yung kidney ko, ma'am, nawala yung mga bato, yung mga colitis at yan ko. Isa lamang si Dr. Joel Montenegro na nakasubok nga po ng inner power at nagbigay sa atin ng kwento kung paano nga po nakatulong sa kanyang health condition. Maraming salamat muli, Dr. Joel Montenegro. Keep safe always. God bless po. By the way, ito pong number ni... By the way, this is the number of Dr. Joel Montenegro. Kung gustong makausap siya is 0935-4394-637. Inulit ko, Dr. Joel Montenegro is 0935-4394-637. Tapos yung number ko ay Arnold Duco is 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Babalikan nga natin, Sir Arnold, maya-maya kung paano nga po ba itinitake ang inner power at kung sino-sino nga rin po ba yung pwedeng mag-avail nito at uminom ron or kumain rin sa ating pagbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Separation of the church and the state, dapat mas unawain natin na hindi nangingialam ang simbahan dahil gusto lang niyang makialam. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Para sa karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ang iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Last part na po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power para nga rin po sa mga katanungan, Sir Arnold, ang ating hotline number at Facebook page muli para sa mga kakatune rin lamang. So yung number natin ay 0951 48 22 128. Inulit ko, 0951 48 22128. Inulit ko 0951-4822-128. Nakikinig po pala ngayong gabi si Mrs. Nida Francisco, no? Palagi nakikinig sa ating taga Palawan po si Mrs. Nida Francisco, Rose Francisco and Ruben Francisco. Balikan rin lamang natin yung ating discussion, Sir Arnold, na kung marami nga po tayong na-intake na asin at acid, maaari makasira nga po yan ng ating internal organs. So, papaano nga po ba ito mawawash out? Ang pag-inom po ba ay sapat para nga po malinis yung ating katawan at mabawasan, maalis yung asin at acid? By the way, yung binanggit ni Doctor kanina na cholecystitiasis, usually that is the inflammations of the liver o yung part sa gallbladder, inflammation of the gallbladder dahil meron pong tumubong bato dyan. So, may problema po ang kanyang liver. So, para maiwasan natin ito, no, iwasan po talaga natin ang pagkain ng mga processed food. Kasi tulad nito, sa pasyente kong may kidney problem dyan, no, sa Romblon, wag mo muna silang pakainin ng tinapay every morning kasi every morning nakasanayan natin kumain ng pandesal. The pandesal contains a lot of potassium sorbate or calcium proponate, no? May ibang company na gumagawa ng mga tinapay na matagal mapanis. Napakataas po ng concentration yan ng kanyang preservative which is calcium proponate. Calcium proponate is still a salt. Then ang tinapay po ay meron yang lard at margarine. The lard and margarine is a trans fat which is a foreign food. Hindi po natin pwedeng kainin yan. Dahil itong trans fat na ito ay hindi po matatagpuan sa tanim at hindi rin matatagpuan sa hayop. So, inimbento lang yan ng tao, nagkaroon po ng hydrolysis,
to transform that trans fat, yung mga margarine and lard. Dati nung bata ko, puriko pa ang tawag dyan noon, nung unang panahon. So, sa panangalian, siguro ang kakainin niya, at least sa morning, ang kakainin niya, wala po talaga munang mga, halimbawa, mga laga na lang, nilagang saging, ganyan. Yes, tama. Tama, no? Counterpart sa pandesal ay nilagang saging, nilagang kamote, nilagang sayote, no, mga nilaga muna. Wag munang kumain ng mga processed food. Disable panangalian sa gulay. Total sa Romblon, maraming isda. So, mag-ano tayo ng tinolang isda o may sabaw na isda. Wag po yung sinigang kasi napakaasim po yan, and it contains citric acid. Citric acid can cause also destruction of the kidney. Tulad din yan ng uric acid. So, wag ka masyadong kumain ng maraming carbohydrates kasi ang ibang byproduct nito, it will be converted into citric acid, at yung iba naman, it will be transformed into stored fat. So, pag marami kang stored fat, masyado kang mataba, hindi rin maganda. So, tama-tama lang dapat. Okay, puntahan naman natin Sir Arnold, dahil wala na rin po tayong oras. Papaano nga po ba tinitake ang Inner Power, at sino nga rin po ba yung recommended na mag-take nito? Actually, ang Inner Power, hindi naman ito gamot, hindi naman ito herbal, no? Hindi siya medicine, it is a nutritional food. Parang kumakain ka lang ito ng mga gulay, mga prutas, which is natural. So, ginawa naming fruit jam para yung mga pagkain na kulang sa katawan natin ay makakain natin. Basta, ang advice ko lang, huwag po tayong basta-basta kumain ng mga processed food para hindi po masisira ay yung ating mga kidney, the joints natin. Kasi once tumaas po ang acid sa katawan natin, hindi lang uric acid ang dumadami sa katawan natin, napakaraming acid dyan. Nasisira po ang kidney natin at ang joints natin, that will cause gouty arthritis. Kaya napapansin nyo, mostly ng mga may gouty arthritis and taking pain reliever, na dadialysis po sila later. Nasisira na rin po ang kidney nila. So much better, instead of taking mga soft drinks, mga energy drinks, mga fruit juice, mga juices na nabibili sa grocery which is made up of food coloring and artificial sugar, artificial flavoring, tubig na lang po ang ating inumin. At tulad ng suka. So, kung gusto mong gumamit ng suka, wag masyado tayong mag-take ng mga suka na chemically prepared, no? Ang advice ko, masarap ang sukang tuba. Yan ang gamitin natin. Sukang paumbong, sukang anahaw, yung sa ibang lugar, yung parang kinukunan nila yung anahaw, kinotransform to suka. Then sukang Ilocos o La Union, o ito naman yung sugar cane na mga suka. So those food, suka containing a lot of mga potassium, may phosphorus, mas healthy. May flavonoids, so may antioxidant, mas healthy talaga. Kaya kung ako sa iyo, total, gumagamit kayo palagi ng suka, gumawa na lang po tayo ng suka para mapabilis mo. Okay. So, by the way, nakikinig po sa atin ang mga Ricky Kiambao family, Erickson Kiambao, Jericho Kiambao, Erica Kiambao. So, magandang gabi po. Yung number ko pala, 0951-4822-128. Inuulit ko, 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. Kung hindi nyo ako mahagilap, hanapin yung Facebook ko, Arnold Duco, yung nakasombrero ako doon. Then, pwede nyo hanapin din sa Arnold Vigafreya Dicena para mas madaling hanapin kasi marami pong mga fake na Arnold Duco na ginagaya-gaya ko. So, thank you very much and good evening to everyone. Maraming salamat, Sir Arnold Dicena Duco, ang ating nakasama ngayong gabing ito at representative nga po ng Inner Power. Muli paalala po natin, ang Inner Power ay hindi gamot at hindi rin po maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkarinigan po tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Amoy nakaka-joyful!